Hot topic ngayon sa Pilipinas ang inflammation. Inflation pala. Kaya ngayon, ang topic natin is about inflation. Ano nga ba yung inflation? At ano ba yung nagkakos ng inflation? Para malaman nyo, panoorin nyo ang video na to. Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! Ano nga ba yung inflation? For sure, karamihan sa inyo, alam nyo na kung ano yan. Siyempre, inflation, yung pagtaas ng mga bilihin. I'm sure lagi nyo yan naririnig lately. Pero, kailangan malaman din natin, ano ba talaga yung inflation? Ano ba yung reason bakit nagkakaroon ng inflation? And ano ba yung kailangan natin gawin para ma-protect natin yung income natin against sa pagtaas ng mga bilihin para hindi bumaba yung value ng income natin. So, yan ang mga bagay na i-discuss natin ngayon. Share ko sa inyo kung ano ba yung latest inflation figure sa Philippines. Ito, nakuha ko to sa Philippine Statistics Authority. So, sa PSA website. So, syempre, kailangan importante na bine-verify natin yung information na nakukuha natin, for example, sa TikTok o kung saan man, to make sure na tama yung information na nakakarating sa atin. So, ito, official website to, yung PSA, di ba? Alam niyo naman. Hindi lang yan pangkuha ng birth certificate, marriage certificate, Senomar. Marami rin kayong makikitang information dyan about statistics. Kasi statistics nga siya. So, i-browse nyo yung website nila para malaman nyo kung ano ba talaga yung, para i-verify nyo yung mga nakikita nating figures na nilalabas sa news or sa TikTok. Pag nakikinig kayo ng news, for example, tapos narinig nyo sinabi, so headline inflation has increased from 5.3 in August to 6.1% in September. So, ano ba yung kasama sa headline inflation? So, pag sinabing headline inflation, it is overall inflation. So, it includes everything like the price of food and non-alcoholic beverages, health, education, housing, water, electricity, recreation, and many others. So, lahat yon included sa headline inflation. Pero pag narinig nyo naman sinabi, okay, so core inflation has decreased from 6.1% in August to 5.9% in September. So, bumaba siya. Pero hindi pa tayo pwedeng magsaya na bumaba yung inflation or yung presyo ng mga bilihin. Kasi yung core inflation, it excludes selected food and energy items. Pero syempre para sa ating mga ordinaryong mamamayan, pinaka-apektado tayo sa pagtaas ng mga bilihin, 'di ba? Syempre included na rin do'n yung mga syempre yung mga basic needs natin like for example, housing. Syempre masakit din sa bulsa 'pag tumaas, 'pag nagrerenta lang tayo na tumataas yung presyo ng nirerentahan nating apartment. Pero yung basic need, makaka-adjust kasi tayo sa apartment, 'di ba? Puwede tayong lumipat ng titirahan. Pero yung pagkain, syempre importante yun. Pinaka-basic need natin yun na kumain, na masusustansyang pagkain para maging healthy tayo. So, syempre, malaki yung impact ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa atin, ng pagkain specifically. So, makikita natin dito sa article sa psa.gov.ph na nung September, ang inflation or yung pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages is 9.7% in September from 8.1% in August. So, ang laki ng itinaas, 'di ba? Tapos, yung mga, ito nakalista dito yung mga components
ng inflation, kung ano yung mga included dyan. So, makikita natin na merong mga nagtaas, like katulad yung health, recreation, and education services. And then, meron naman ding ilang mga bumaba, like alcoholic beverages, clothing and footwear, housing, furnishings, information and communication, and personal care. So, medyo bumaba sila. So, tingnan naman natin yung comparison ng inflation in Philippines as compared to other countries. So, ito makikita natin. Previously, in August sa Philippines, 5.3 yung inflation. And then, so sa Philippines, makikita natin na previously, 5.3% yung inflation. And then, yung most recently, it's 6.1. So, tumaas siya. So, headline inflation tong pinapakita nila dito. United Arab Emirates. So, ito randomly ko lang sinelect tong mga countries na to, di ba? So, UAE, dahil I'm based in UAE. So, makikita na tumaas siya to 2.28% from 1.02%. And then yan, Canada 4%, United States 3.7% in August, and then Germany 4.5%, Singapore 4%. So, hindi naman ibig sabihin na mas mataas yung presyo ng bilihin sa Philippines dahil 5.3% yung inflation natin nung August compared sa UAE na around 2% lang. Siyempre, i-consider din natin doon yung baseline. 'Di ba? Halimbawa, sa Dubai, yung baseline ng presyo ng mga bilihin, mas mataas na talaga kaysa sa baseline ng presyo ng mga bilihin natin sa Philippines. So, pag kinalculate mo yung increase na 2% sa UAE, pwedeng mas mataas pa rin yung presyo niya kaysa doon sa 5.3% na pagtaas sa Philippines. Pero bakit nga ba tumataas yung presyo ng mga bilihin? Ano ba yung reason? So, yung inflation, we can classify it into 3 types. So, first is demand pull inflation. So, bago natin ma-define yung demand pull inflation, ano ba muna yung demand? So, ayon sa aking economics teacher, sabi niya, demand pertains to the how much goods and services consumers are willing and able to buy with a specific price at a specific period of time. So, yun yung demand. So, yung demand pull inflation is kapag yung demand is high and the supply is not able to cope up with the demand. So, the demand increases faster than supply. So, example niyan, di ba, recently siguro matatandaan nyo sa Philippines na tumaas yung presyo ng onion. So, hindi naman siguro tumaas yung demand. Ganun pa rin naman siguro yung demand sa onion. Kaya lang, hindi kayang kumbaga maonti lang yung supply. So, hindi kayang i-satisfy nung supply yung demand kasi konti lang yung supply. Kaya tumaas yung presyo. And then, di ba yung government, nag-import sila ng onions, so dumami na yung supply, kaya bumaba na ulit yung presyo ng onion. So, yun yung example ng demand pull inflation. Number 2 is cost push inflation. Ito naman is yung pagtumaas yung cost of production. So, syempre, halimbawa, tumaas yung presyo ng raw materials, tumaas yung presyo ng petrol, 'di ba, ng gasoline. So, syempre, as an effect sa pagtaas ng mga factors of production na yun, tataas din yung presyo ng goods and services na binibili natin. So, that's the second reason then and type of inflation. And then, third is built-in inflation. So, ano naman yung built-in inflation? It's actually, syempre, ina-anticipate. Pag ina-anticipate natin or ng mga companies na tataas yung
yung tumataas nga yung presyo ng mga bilihin. So, ina-anticipate natin na magtataas pa yung inflation. Then, magiging proactive na sila and tataasan yung sweldo ng mga empleyado. So, syempre, pag tumaas yung presyo ng sweldo ng mga empleyado, syempre tayo, di ba, pag meron tayong more cash, syempre, mas marami tayong mabibili, and then pag mas marami tayong bumibili, mas tataas yung demand, and then it can also cause inflation. Katulad ngayon yan sa Philippines, itong chart na i-share ko sa inyo, yung nag-increase yung minimum wage sa Philippines. So, itong chart na to, pinapakita niya naman kung magkano yung increase sa minimum wage sa Metro Manila. So, iba-iba kasi sa probinsya eh. So, sa Metro Manila, tumaas ng 610 per day. Kasi nga, may inflation, di ba? Tumataas yung mga presyo. So, ito yung sample ng built-in inflation na tinaasan yung wages ng mga minimum wage ng mga empleyado kasi tumataas yung presyo ng mga bilihin in anticipation sa inflation nga. So, syempre ito, makakaapekto rin to sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin din. Kumbaga, siya, ripple effect. So, that is the 3 types of inflation. Now, the question is, paano ba natin ipoprotect yung value ng ating income para hindi bumaba yung value niya? Kasi syempre, kung tumataas yung inflation, tapos yung savings natin, yung income natin, ganun pa rin, then, bababa yung value, di ba? Kasi hindi na natin kayang bilhin yung mga bagay na dating kaya nating bilhin sa ating income as of now. Kasi kung hindi naman nag-change yung income natin, hindi sumabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, yan yung importante na malaman natin. Although, syempre, kailangan alam muna natin ano ba yung inflation, ano ba yung nagkakos nun, para aware din tayo. And then, susunod na dun, yung paano natin paprotect na yung income natin. Pero, sa next video ko na yun, i-share sa inyo. Kasi hindi nyo pinapanood yung iba sa inyo. Thank you sa mga nanonood ng videos in full. Yung mga hindi nanonood ng videos in full, nahahabaan siguro kayo, nabuboard na kayo. Kaya ngayon, maikli lang muna yung video natin. Next week natin ipopost yung part 2 ng ating video para hindi kayo maboard. And syempre, thank you sa inyong support. Thank you sa mga walang sawang nanonood ng video ko. Sana kahit papaano may napupulot kayo. And kung may suggestions kayo, comments, please feel free to inform me by putting your comments in the comment section. And sana like and share and subscribe to this channel para mas ma-inspire pa akong gumawa ng videos para sa inyo. So, yun. Thank you and till next week. Sorry kung late ang posting natin ngayon. Hopefully next week on time ulit every Saturday. So, yun. Thank you ulit and ingat. God bless. Bye!